Alright, Filipino reaction. Okay, reaction video na naman tayo mga kaibigan. Dito kay Senador Rapi Tulfo na ginisa niya dito sa Senado itong nakapasok na Bugatti sa Pilipinas na hindi daw bumayad ng tax, ng tamang bayad sa tax. Okay? Pinalusot ng custom. Pinalusot ng custom mga kaibigan. Kaya itong si Senador Rapi Tulfo ay nagagalit ngayon. Ito na mga kaibigan ha. Ayon sa kaduda-dudang certificate of payment na sinabit sa LTO, 24.7 million lang ang binayaran ng kada Bugatti owner. Pero kung i-compute ito, mahigit 207 million kada Bugatti ang estimated duties and taxes na dapat sana na-kolekta ng gobyerno. Kasi this is a super luxury vehicle. Mas mahal pa ito kaysa sa Ferrari at Lamborghini combined. Ayan mga kaibigan ha, ang super luxury vehicle na mas mahal pa sa Ferrari, Lamborghini. Ibig sabihin, Bugatti. naluging gobyerno ng 366 million pesos ang nalugi. Oh. Ito kung tunay. Ito ay kung tunay ang mga dokumentong sinumitin nila sa LTO. Tinawagan po namin ulit ang customs tungkol sa certificate of payment na ito. Ang sagot po ng customs kaninang umaga sa amin ay doubtful daw po sila sa legitimacy ng mga dokumento na sinabit sa LTO. Nako, ay Diyos mio, Marimar. Hindi pa po kami kayang idiretso. Good afternoon, Mr. President, distinguished colleagues. Kung natatanda niyo po, during the budget hearing last year ng Committee on Finance, akin pong tinanong mga opisyal ng Bureau of Customs tungkol sa dalawang Bugatti Chiron na nag-viral sa social media dahil pag-alagala ito sa mga kalye ng Metro Manila. Okay, ang Bugatti mga kaibigan, mapapansin nyo ha. Napakaganda ito, okay? First time lang siguro sa Pilipinas nito magkaroon. Kaya lang, hindi bumayad. Continue lang ha. Pero sa ibang bansa mga kaibigan, maraming Bugatti. Kaya lang sa Pilipinas, siyempre, kailangan bumayad. Ang may-ari na ng mamahaling supercar na Bugatti Chiron ang nagsauli sa Bureau of Customs. Nagtanggalit mga karton na ipinatong sa kotseng ito, tumambad ng isang pulang Bugatti Chiron. Kotseng nagkakahalaga ng 160 million pesos bago pa ito mapatawa ng import taxes. Ilang linggo na rin pinaghahanap ng Bureau of Customs dahil naipasok raw sa bansa na hindi dumadaan sa BOC. Base sa paliwanag na may-ari ng sasakyan, nabili lang din daw niya ang mamahaling sasakyan sa isa pang tao dito sa Metro Manila. Kung sino ang nagbenta, isa pa sa pinaghahanap ngayon ng Bureau of Customs kapag hindi mahanap. Okay, explain natin muna mga kaibigan. Bakit nga ba mapapansin nyo sa ibang bansa, galing sa Amerika itong mga luxury car, okay? Katulad ng Canada, okay? Yung mga karamihan kasi dyan, yung mga nakaw, okay? Yung mga nakaw sa ibang bansa, katulad ng Canada, dinadala nila sa ibang bansa, okay? Ngayon, halimbawa, katulad ng balita na panood ko, mga luxury car na galing sa Canada, Amerika, dinala sa Saudi, okay? Doon ngayon dapat babayad yon. Ngayon, yung pala nakaw, kaya lang hindi nila mabayaran ng tamang tax sa Saudi. Okay? Duda ko dito sa Bugatti na ito. Siguro, galing din sa Amerika ito. Okay? Galing sa ibang bansa. Baka siguro, ano lang din yan. Nakaw lang din, kinuha sa Pilipinas. Kaya lang, yung tao sa Pilipinas, hindi nga kaya bayaran ng tax. Okay. Ang sinasabi lang ang tingin ko. Nagbenta ang kasalukuyang may-ari ng sasakyan ang mananagot sa batas. Ang Bugatti Chiron ay isa sa pinakamahal na sasakyan sa buong mundo. Ayan ha, pinakamahal mga kaibigan. Kaya lang, kung kaya mong bilhin yan, siyempre kaya mo rin bayaran ang tax. Ang problema, walang pambayad ng tax. Baka dugas yan. Na nagkakalaga ng $3 million kada isa. Ulitin ko po. $3 million kada isa. Ayan. Madami na pong nangyari mula nung araw na yun. Panoorin po natin video. Ito'y Mercedes Brabus. So, chinek ko po yung presyo ng Bugatti Chiron. That's $3 million ang tag price. Ang tanong, nagbayad ba ng tax itong dalawang Bugatti Chiron na nakita sa kalye? Tingnan nila yung 2019 onwards, 2019, 2020, 2021, 2022.
2023. Walang records. Wala talaga. Walang- So therefore, ibig sabihin, ito po ay nakalusot. Nakalusot, okay, nakalusot. Binayaran lang yan sa custom ng, yun na nga yun. Suspect ako dito, nakaw sa ibang bansa, dinala sa Pilipinas, okay? Siyempre, ang babayaran lang nila dyan, yung tax, kaya lang yung tax, inipit pa rin yun, okay? At tingin, ganun ang nangyayari mga kaibigan sa Canada, bansang Canada. Marami ang nawawalan sa sakyan, okay, sa Canada. Ngayon, dinadala nila sa mga ibang bansa. Okay? Kaya lang, ito, pagdating sa custom nila, hindi rin binabayaran. Kanina, while coming here from my house, nag-pop up sa Facebook ko, check ko, Sindikato kaya nakakapasok yung mga ganyan. Sindikato na gano'n. isang napaka-magarang kotse. Bugatti Chiron. Kulay blue ata yun. Yam. At may backup siya. Yung backup. Nako, Diyos mio Marimar, may sound. Okay? Continue lang ha. Yeah. Jeep 63 Mercedes from the airport going north. $6 million ang tax. $6 million ang tax. Hindi kayang bayaran, 100 million ang bili. 3 million US dollar. Tapos 6 million peso lang ang tax, hindi kayang bayaran. Di maliwanag yan na dugas nga. Na nakapasok sa Pilipinas. Kaya lang, ibinenta. Ang tanong, nagbayad ba ng tax itong dalawang Bugatti Chiron na kita sa kalye na nasa Facebook ngayon? 6 million lang ang tax, hindi kaya bayaran, 100 million ang bili. At kung nagbayad ng tax ito, nagbayad ng entry, pwede makita yung entry noon. Ano kayo nakapasok ng Pilipinas yung lipat? I need Lumusot sa barko, okay, custom. Ang problema nga mga kaibigan, sa custom nga, daming buhaya dyan. Kahit paltan mo pa ng paltan yan, dapat yan, kung papaltan, lahatin na. Okay, kaya itong pag-iimbestiga ni Senador Rapi Tulfo, Bugatti Chiron, luxury car, hindi bumayad siya, ay nanatiling hearing lang ito mga kaibigan. Okay? Kasi nga, ang una, baka ito ay tinago na ngayon, naka-stack na sa bahay, hindi malaman kung sino may, ayun nga, alam mo may-ari, kaya lang ang dahilan ng may-ari, ibinenta lang daw sa kanya. Okay? Tapos yung may-ari, hindi nang masyadong mayaman or ano. Binenta ng mura sa Pilipinas kasi nga, dugas sa Amerika, ganun, ganyan, okay? Kaya tutuloy natin yung sa Canada mga kaibigan. Maraming nawawalan sasakyan sa Canada, dinadala sa ibang bansa. Katulad ng Nigeria, dinadala doon. Dinuduga sa custom, sindikato. Pagdating doon, binabagsak. Galing Amerika. Okay? Dinadala naman sa Mexico. Ganon. Kasi nga, pag nawala na dito, pag nakarnap na dito sa Amerika, idadala halimbawa sa Pilipinas, wala na eh. Hindi mo na mahanap yan. Ngayon, custom na lang. Custom to custom na yon. Magtataka ngayon ng Pinas, bakit may Bugatti dito? Saan galing ito? Galing Amerika. Sino may-ari niyan? Bumayad ba ito sa ano? Kasi 6 million ang tax. Walang may pakita. Walang walang mang pambayad. Bakit ka nakabili? 100 million, nabili mo, bagpang tax, wala kang bayad. Dinugas lang siguro. Binili ng benta mura. Kaya bahala na kayo mga kaibigan, kung ano masasabi nyo dito sa Bugatti nito. Kaya, yun na nga, maliwanag dito. Dapat ay magdugas man yan o hindi, kailan bumayad ng tax. Kaya hanggang dito na lang at subscribe my channel. Don't forget, comment. Bye-bye. Thank you.